Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin ATM fraud seems unstoppable. Ayan, meron na pong mga panloloko sa mga Bitcoin ATM ngayon. At mukhang yung mga panloloko na ito ay mukhang unstoppable daw ito or walang makakapigil dito. Kaya nakakalungkot po ito. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po dito ay Bitcoin ATMs are popping up across the United States. Ayan, dumarami na raw yung mga ATM sa bansang US, ATM ng Bitcoin, offering folks a really convenient way to buy or sell Bitcoin. Kaya ayan, sa pamamagitan po ng Bitcoin ATM na ito ay pwede po tayong bumili at magbenta ng ating Bitcoin. Kaya mas magiging madali, ayan, mas convenient. And while they may look harmless, tucked into convenience stores and gas stations, they are fast becoming hotspots for cyber criminals. Ayan. Matatagpuan po natin yung mga Bitcoin ATM na yan. Malapit po sa mga convenience stores at mga gas stations. Kaso ang problema ay parang naging hotspot daw ito or parang ito ay pinagkainteresan at minamanmanan ng mga cyber criminals. Hackers are finding way to exploit the very feature that make BTC so appealing to users. Its lack of regulation and irreversible transaction. Kaya mukhang yan po yung ini-exploit daw yung mga hacker na feature ni Bitcoin. Yung wala itong regulation at irreversible transaction. Kapag irreversible transaction ay kapag nasend na po kasi natin yan sa ibang address ay hindi na po natin yan mababawi. Timothy Bates, a cybersecurity expert at the University of Michigan, says these machines are vulnerable to both physical and digital attacks. Ayan po ang nagsabi rito, isang cybersecurity expert ng University of Michigan. Siya po si Ginoong Timothy Bates. Sabi niya yung mga Bitcoin ATMs na ito ay napakadaling atakihin ng mga manloloko, both physical at saka digital. Ayan, Bitcoin ATMs are particularly exposed to cyber threats because they often don't get regular security updates. Kaya ayan, yan po yung pinakadahilan na sinabi ni Ginoong Bates kung bakit napaka vulnerable ang mga Bitcoin ATMs. Yan, kasi wala daw po itong regular na security updates. Hindi po katulad ng mga applications or mga programs na madali lamang po itong magkaroon ng updates. Yung mga ATMs ay medyo mahirap po kasi yan. The Federal Trade Commission or FTC recently reported a 1,000% increase in Bitcoin ATM fraud since 2020. Ayan, base po sa FTC. Report ng FTC ay tumaas daw po ng 1,000% yung mga panloloko dito sa Bitcoin ATM simula pa noong taong 2020. It's not hard to see why BTC decentralized nature means there is no central authority to oversee these ATMs or undo fraudulent transactions. Kaya yan daw po yung mahirap sa pagiging decentralized nature ni Bitcoin. Wala daw pong wala daw pong may otoridad para bantayan yung mga ATMs na ito at ayusin or i-undo yung mga panlulokong transaction, lalo na yung mga pagnanakaw. Joe Dobson, principal analyst of Mandiant, explained that this is a major issue. Once funds are sent to the wrong wallet, they're gone. No one can reverse that, he said. If the ATM's network is not secure, attackers can intercept data between the machine and the server, Bates warned. Ayan na nga. Siyempre may mga gusto at meron na ring hindi gusto yung ganyan na
pagiging decentralized nature ni Bitcoin, na kapag nasend mo na ito sa maling wallet ay hindi mo na ito mababawi. Kaya lagi po nilang pinapaalala na kung pag magsisend po tayo sa ibang wallet ay siguruhin po natin na tama yung address kung saan natin ito isi-send. Kaya yan, ito po yung aktual na sinabi ni Ginoong Bates. This kind of attack can lead to data theft or unauthorized access to user funds. Kaya yan naman yung security, kung pag nagawa po kasing makuha yung or ma-exploit or magawang yung mga attackers ay magawa nilang ma-intercept yung mga data sa mga machine at saka server, ay ayan, kayang-kaya po nilang kunin lahat yung mga funds ng mga users. Bitcoin ATMs also present new risks not seen with the traditional cash ATMs. To comply with Know Your Customer laws, these machines often require users to provide personal information such as an ID or social security number. Kaya ayan, meron naman po palang KYC yung mga Bitcoin ATMs na ito. If an ATM is compromised, the sensitive information could be stolen. Ayan, yun nga lang, yung mga naka-KYC rito, kung pag na-compromise daw po yung ATM ay makukuha na rin nila yung mga sensitive information na ito. In a case in South Carolina involved a woman suing Bitcoin Depot, the largest operator of Bitcoin ATMs, after she lost money to a scam. Authorities in Texas had to step in to help another victim recover her funds after falling prey to a similar scheme. Yan, meron na pong isang babae nasa South Carolina, yan, na kanya pong kinasuhan ang Bitcoin Depot. Yan ang pinakamalaking operator po ng mga Bitcoin ATM, sapagkat yan, nawalan po siya ng pera dahil sa isang scam. Kaya yan, Bitcoin Depot operates over 8,000 ATMs, while CEO Brandon Mintz claimed the machines are designed with security in mind. Fraud continues to be an issue. Our machines only accept cash, which eliminates some risk the traditional ATMs face, said Mintz. Ayan, ayon po kay Mintz, siya po ang CEO ng Bitcoin Depot. Ayan, ang dami po pala nilang kinalat na Bitcoin ATM, higit 8,000 na ATMs. At sabi niya ay nadisenyo po ito na may matinding security at para maiwasan po yung panloloko. Yung kanilang mga machine ay tumatanggap lamang daw po ng cash para maiwasan daw po yung risk na katulad ng nasa mga traditional na mga ATMs. Ayan. Still, fraud is not something that company can fully avoid. In Bitcoin Depot's S-1 filing with the Securities and Exchange Commission, the company admitted that its users have been and could be targeted by cyber criminals. Yan na po. Inamin po ng Bitcoin Depot sa kanilang S-1 filing na posible po talagang targetin ng mga cyber criminals yung mga gumagamit nito. Bitcoin ATMs have become easy prey for scammers looking to change receiving wallet addresses and steal funds. Mintz and other experts agree that users' responsibility is the key to avoiding fraud at Bitcoin ATMs. Mintz advises customers to avoid sending BTC to unknown wallets or to individuals they don't know. Ayan po. Sang-ayon po ako dito sa sinabi ni Ginoong Mintz na bilang mga users or gumagamit ng mga Bitcoin ATMs ay syempre maging responsable po tayo sa paggamit sa mga ito, at wag po tayong basta-basta magsisend sa mga wallet na hindi natin kilala o hindi natin alam kung kanino ang mga ito. When it comes to cryptocurrency, the onus is on the user. If something goes wrong, you can't rely on technology to fix it for you. Tama po yan. Kaya nasa sa atin po yung pagkakamali kung tayo ay nagkamali sa ating transaction. Kasi kung pag nasend po natin talaga yan sa maling address ay wala na, hindi natin mababawi yan. Kaya ang pinakamabuti na po natin gawin ay check po natin yan, doblehin po natin ng ilang beses kung tama ba talaga. Huwag po natin isi-send, huwag po tayong magmamadali. Ganyan lamang po yung paraan para maiwasan natin yung mga
Ganyan, lalong-lalo na kung malaki yung sinesend natin. Yung iba pa is hinahati nila ng maraming transactions. Siguro 3 transaction. Kaya ayan, yun nga lang madadali ka sa transaction fee. Kaya ayan, while many in the crypto community appreciate Bitcoin's lack of centralized control, it creates an environment where fraud can thrive unchecked. Ayan. Yung aking sariling pananaw dito or opinion po, ito ay nakasalalay lang naman ito sa uh, parang pagiging careless ng users. Kung hindi po tayo careless, ay may iwasan po natin yung mga fraud na ito. Kaya ayan, at syempre alamin po natin yung mga dapat at mga hindi dapat na gagawin natin para maiwasan natin yung mga panluloko na ito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.